May isang tinig na kinalakhan ng buong Pilipinas, pero ngayon biglang tumahimik. Ano ang nangyari kay Noli de Castro? Nasaan siya? At ano ang tunay na kalagayan niya? Ito ang kwentong hindi pa nasasabi hanggang ngayon. Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Hindi basta isang tinig ang hindi malilimutan, kundi isang tinig na tila kasabay ng hininga ng bayan. Sa umaga, bago mag-asim ang araw, sa oras ng hapong pagod, sa gabi kung kailan ang pagod at pag-asa ay magkakahalo. May isang pangalan at boses na pamilyar sa puso ng bawat Pilipino. Siya ang tinaguriang kabayan, ang tinig na sumalamin sa bawat pangyayari ng bansa, ang tinig na pinagtiwalaan ng milyon-milyon, ang tinig na naging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao at ng mga naghahanap ng katotohanan. Siya si Noli de Castro. Sa pinakasimpleng simula, lumaki si Manuel Eleuterio de Castro Jr., mas kilala bilang Noli de Castro, sa isang maliit at payak na bayan sa Oriental Mindoro. Hindi mo marahil maiisip na ang batang nag-uuwi lamang ng pangarap ay balang araw ay magiging isa sa mga pinakakilalang pangalan sa media, sa balita at sa politika ng bansa. Ngunit ganoon nga ang buhay, puno ng mga hindi inaasahang mga pag-ikot. Hindi siya ipinanganak sa marangyang tahanan, ngunit dala niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang tinig na may malasakit, ang pusong may malasakit, at ang determinasyon na isalaysay ang mga kwento ng mga taong hindi napapansin. Sa murang edad, natutunan niyang pakinggan ng bangungot at tuwa ng mga tao, at sa radyo niya ito unang sinubukan. Hindi ito naging malaking hakbang agad. Ito ay tahimik, mabagal, at puno ng pag-aasang mabigyan ng boses ang mga untold story ng bayan. Ngunit sa bawat pagsasalita niya sa mikropono, may kakaibang bigat at lalim ang kanyang salita. Para siyang kaibigan ng masa. Hindi sila kailanman kinamuhian dahil hindi niya sila nilalapitan bilang numero o statistik, kundi bilang tunay na tao na may mga pinagdadaanan. Ito ang nagpatibay sa kanyang kredibilidad at nagpasimula ng isang kwento na higit pa sa ordinaryong pagtaas ng karera sa media. Habang tumatagal, hindi lamang si Noli ang nag-uulat ng balita. Siya ang naging mukha ng balita. Sa telebisyon at radyo, ang kanyang presensya ay naging simbolo ng impormasyon at integridad. Hindi madali ang trabaho ng isang mamamahayag, lalo na sa isang bansang puno ng magulong pangyayari at iba-ibang uri ng boses. Ngunit para kay Noli, ang kanyang tungkulin ay hindi lamang maghatid ng balita, kundi magsilbing tulay sa pagitan ng kwento at ng puso ng mga nanonood at nakikinig. Sa tuwing binibitawan niya ang mga pangungusap na puno ng kabigatan ng mga pangyayari, mararamdaman mo ang pag-antig ng damdamin ng bawat tagapakinig. Hindi dahil sa pang-inlabas na drama, kundi dahil sa totoong damdamin na lumalabas sa kanyang mga salitang mapanagot. Hindi rin siya natakot harapin ang mga mahihirap na issue na kadalasan ay tinatago o iniikutan ng iba. Ang kanyang mga pag-uulat ay matapang, hindi dahil gustong magpakitang gilas, kundi dahil alam niyang may mga bagay na kailangang ilabas sa liwanag para marinig ng bayan. Ang mga balitang ito ay hindi lamang pang-impormasyon, kundi paminsan ay pamumulat sa mga mata ng lipunan na kung minsan ay nalulunod sa ingay ng iba. Hindi nagtagal, dahil sa kanyang husay at pagiging totoo sa kanyang sinasabi, lumawak ang tiwala sa kanya ng publiko. Kaya hindi nagulat ang marami noong pumasok siya sa mundo ng politika. Ngunit ang pagpasok sa politika ay hindi naging madali. Ang pagiging mamamahayag ay tila paghahanda para sa isang bagong yugto ng buhay niya. Isang yugto kung saan ang mga salita ay hindi lamang malaya upang ipahayag ang katotohanan, kundi kailangan ding sumabay sa disiplina ng batas, responsibilidad ng serbisyo publiko at presyur ng opinyon ng masa. Noong 2001, siya ay pumasok sa eleksyon at nakuha ang pinakamaraming boto para sa Senado. Isang pambihirang tagumpay para sa isang bagong politiko na nagmula sa larangan ng media. Ito ay hindi lamang simpleng boto. Ito ay kumpirmasyon ng tiwala ng bayan na hindi lamang siya nag-aalala sa balita, kundi sa kapakanan ng mamamayan. Hindi naglaon, siya ay umakyat pa sa mas mataas na pwesto at naging vice-presidente ng Pilipinas
mula 2004 hanggang 2010. Sa panahong iyon, marami ang humanga sa kanyang pagharap sa mga isyu ng bansa, sapagkat dala pa rin niya ang malalim na pag-unawa sa buhay ng ordinaryong tao. Hindi tulad ng ibang opisyal na nabubuhay sa mundo ng politika na malayo sa realidad ng pang-araw-araw na sikmura ng Pilipino. Sa kabila ng mga hamon, hindi niya kinalimutan ang kanyang ugat, ang pamamahayag. Matapos ang kanyang termino sa politika, nagbalik siya sa telebisyon at radyo upang muli siyang maglingkod sa pamamagitan ng pagbibigay tinig sa mga kwento ng buhay ng mga kababayan. Hindi niya piniling manatili sa kapangyarihan na may malaking kawani at mga opolenteng tanggapan. Pinili niya ang magbalik sa mga mikropono na tahimik na nagkalat sa mga hapon at gabi ng maraming Pilipino. Sa pagbabalik niya sa media, nakita ng publiko ang pagbabago na dala ng mga taong nagbuhat sa politika. Hindi lamang siya nag-iwan ng marka sa kanyang presensya sa screen. Ang kanyang malalim na pag-unawa sa mga issue at ang paraan ng kanyang pag-uulat ay nagbigay ng mas malawak na perspektibo sa mga balitang nilalapit niya sa publiko. Para sa kanya, ang balita ay hindi lamang impormasyon, kundi isang oportunidad upang palakasin ang ugnayan ng bayan sa paghaharap sa mga hamon ng buhay. Ngunit habang tumatagal, hindi maiiwasan ng kahit sinong tao na harapin ang pagbabago ng panahon, lalo na ang pagbabago sa kanilang sariling katawan at kalusugan. Sa mga nagdaang taon, napansin ng marami na si Kabayan ay hindi na madalas makita sa mga programang kanyang kinagisnan sa telebisyon. May mga araw na ang mga taga-suporta at tagahanga ay nagtatanong kung nasaan siya, kung bakit bihira na, at kung ano ang kanyang mga pinagdadaanan. Sa simula, maraming nagsabing siya ay nagpapahinga lang. Ngunit habang umuugong ang mga tanong at pag-aalala, lumitaw na may mga kondisyon sa kanyang kalusugan na kinakailangang harapin at pagtuunan ng malalim na atensyon. Ang mga ganoong suliranin sa kalusugan ay hindi biro. Ito ay hindi katulad ng simpleng pag-uuwi ng may sipon o lagnat. Ito ay mga kondisyon na humihiling ng mas maraming oras, pag-aalaga at tahimik na pagharap sa sariling katawan at puso. May mga araw na ang pangalan niya ay tinawag sa social media gamit ang mga peking balita, mga maling impormasyon at mga haka-haka na walang batayan. May mga sandali na ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nababalisa dahil sa mga hindi mapatutunang tsismis o maling ulat tungkol sa kanyang kalagayan. Ngunit sa tunay na mundo ng kanyang pamilya, may salitang malinaw na ipinahayag ang kanyang anak na si Kat De Castro. Sinabi ni Kat na ang ama niya ay okay pagkatapos niyang sumailalim sa isang surgical procedure noong Disyembre 2025. Ang pahayag na ito ay ibinigay upang itigil ang mga pag-aalala at maling haka-hako sa publiko. Ito ay totoo. Siya ay nagpapagaling, siya ay buhay, at siya ay nagpapasalamat sa mga taong nag-aalay ng panalangin at malasakit para sa kanyang kalusugan. Ang panahong ito sa buhay ni Kabayan ay hindi basta isang pahinga sa harap ng kamera o pag-iwas sa publiko. Ito ay isang seryosong yugto ng pagharap sa limitasyon ng katawan, sa pangangailangan ng pag-aalaga sa sarili at sa pagtanggap na kahit ang pinakatatag na tao ay nangangailangan din ng oras para mabuhay at gumaling. Ito ay hindi isang eksena sa telebisyon. Ito ay totoong buhay. Hindi ito dramatikong makikita sa mga primetime broadcast. Hindi ito makikita sa video highlights. Ito ay mga oras, mga araw, mga linggo na puno ng pag-asa, medikal na pagsubok at pagmamahal sa mga taong tunay na nagmamalasakit. Sa panahon ng kanyang panandaliang pagkawala sa screen, naramdaman ng bayan ang kawalan ng isang tinig na dati ay parang kasama sa araw-araw. Ngunit sa mga tahimik na silid kung saan siya nagpapagaling, ang puso niya ay patuloy na kumakaba sa pag-asa at pagpapasalamat. Hindi dahil siya ay kilala, kundi dahil siya ay buhay at pinapahalagahan ng maraming mga Pilipino. Ang mga panalangin ng kanyang mga tagahanga, mga salitang ibinahagi sa social media at mga yakap at halik ng kanyang pamilya ay nagbibigay ng lakas sa kanya sa bawat araw na siya ay gumigising at humaharap sa proseso ng paggaling. Sa mga pagkakataong ito, naisip ng marami kung ano ang tunay na ibig sabihin ng legacy.
Ang legacy ba ay nasusukat sa dami ng taon sa telebisyon o sa dami ng boto sa politika? O ito ba ay nasusukat sa kung paano ka tinatandaan ng mga taong iyong pinagsilbihan? Sa kaso ni Noli De Castro, ang sagot ay hindi lamang simpleng numero. Ito ay mas malalim. Ito ay nasa mga pusong naantig ng kanyang mga salita, sa mga tahimik na pamilya na minsang nakinig sa kanyang balita bago matulog, at sa mga batang lumaki na ang pagkatao niya ay kaakibat ng kanilang pag-asa sa umaga at gabi. Ang kwento niya ay hindi lamang tungkol sa kung gaano sumikat ang isang tao o kung hanggang saan siya umangat sa mundo ng politika. Ito ay tungkol sa isang mandirigma na hindi nanakot sa katotohanan, na hindi itinago ang kanyang sarili kapag mahirap harapin ang matitinding issue, at na palaging sinikap na maging tunay sa kanyang trabaho at sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ang kwento niya ay tungkol sa pagmamahal, sa bayan, sa trabaho, at sa pamilya. Sa panahong ito, si Kabayan ay tahimik na nagpapagaling. Hindi araw-araw nakikita sa telebisyon, ngunit patuloy na nasa puso ng maraming Pilipino kahit hindi alam kung kailan siya muling babalik sa ating mga screen at radyo. Sa panahon ng kanyang pahinga, nakita ng marami ang ginawa niyang marka. Hindi rin mawawala ang kanyang kontribusyon sa broadcast journalism, sa pamamahayag, at sa paraan ng pag-uulat ng balita na puno ng malasakit at damdamin. Minsan, naalala ng maraming Pilipino ang mga panahon na sa bawat broadcast niya ay may hatid na tunay na pag-asa at direksyon. Hindi lamang balita kundi puso. Sa huli, ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang kwento ay hindi lamang kung nasaan siya ngayon o kung ano ang kanyang pinagdaraanan. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanang ang kanyang buhay ay isang salaysay ng paglilingkod at pagharap sa hamon ng buhay. Mga bagay na tunay na hindi nawawala sa puso at alaala ng mga taong minsang nakinig sa tinig na nagpanghay sa libu-libong tahanan. Hindi man natin alam kung kailan siya babalik sa telebisyon o radyo, ang kanyang pangalan at tinig ay hindi mawawala. Ito ay mananatili hanggang sa huling alaala ng bawat Pilipinong minsang nakinig sa kanyang mga salita, isang pamana hindi madaling malilimutan. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento pa, like ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa panonood.